Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na patuloy po sa ating araw-araw bibigay ng pagpapala para tayo patuloy na mabuhay sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin saglit para po ngayong araw na ito sa ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan na salita ng Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapabasbas sa iyo, aming Ama na nasa langit, ng iyong kapangyarang balong Espiritu upang kami, Lord, sa aming pakikinig ay patuloy na makaunawa, maliwanagan, upang ito po ay i-apply sa buhay namin araw-araw. Salamat po sa iyong mga salita na tanglaw at ilaw sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking babahagi ay nandito po sa pangalawang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 7. 2 Chronicles chapter 15, verse 7. Ang salin po ay mabuting balita Biblia. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong ginagawa. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ngayong araw na ito, kahit may problema, huwag kang masisiraan ng loob. Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, wala pong exempted sa lahat ng mga tao habang tayo po nandito sa temporal world. Mayaman, mahirap nakapag-aral o hindi, batang matanda, mananampalataya man o hindi, sa ating Panginoong Kristo, ay meron talagang problema. Kaya nga lagi po natin naririnig, normal ang may problema. Ang abnormal yung walang problema. Kasi nga, nandito pa tayo sa mundo. And sabi ng Biblia na in this world you have tribulation. No? Hindi lang talaga trial and testing, di ba? Tribulation pa nga. So, ito po ay i-categorize natin sa salitang problema. Iba naman ay pagsubok. Okay? Ngayon, ang tanong is, ano bang klaseng may problemang merong kandalahin ngayon? No? Ako rin po, may problema, di ba? Na kinakaharap. Pero paano mo to dinadala? Okay? Kasi yung problema ay sizes po yan, by sizes. Ano bang gusto mong size sa problema mo? Small, medium, large, extra large, meron pa raw 3X, no? Pinapalaki. No? Ngayon, ang sabi po ng Biblia, huwag kang masisiraan ng loob. Bakit kaya? Kasi, siyempre, pag nasiraan ka ng loob, masisira yung labas. Kaya pinapatibay ng Panginoon ang ating loob, yung ating puso, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kaya binibigyan tayo ng panampalataya. Alam niyo po itong 2 Chronicles, nasa lumang tipan po ito. Ito yung panahon ng lingkod niya na ang pangalan ay Asa. Nagkataon naman na tayo po ay umaasa sa Diyos. No? At ang senaryo nila rito ay talaga hong matinding mga pagsubok at mga problema. Kasi nung araw sa Old Testament, patayan, sakupan ng mga bayan. Ito pong bayan ng Israel lagi kasi tumatalikod to sa Diyos. No? At sa kanila pong pagtalikod, nagkakawatak-watak sila. Sila po ay madaling masakop ng mga kaaway. Okay? Wala po silang unity. At ang puso nila tumatalikod sa Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, na kanyang pinangako pa lang, doon sa kanyang lingkod na si Abraham, Isaac at Jacob, na ang kanyang bayan ay kanyang tutulungan. Tumatawag siya ng mga lingkod na para encourage, no? Ang yung mga anak niya, ang bayang pinili niya na kahit ang buhay between death and life, huwag masisiraan ng loob. Sa Tagalog, wag madi-discourage. Simpleng problema lang yan sa mundo ngayon. Sabi nga, bakit iba tumatalikod sa kanilang panampalataya sa Panginoon? Ligtas na. Umaalis pa, di ba? Ready ng pagpalain, umaalis pa. Kasi na-discourage, na-dismaya, nasiraan ng loob. Kaya ang Panginoon ay ang loob natin, gaano man kasira, di ba? He healed the broken-hearted. Di ba? He healed the broken wounds. Ginagamot niya yan para hindi masira, hindi mabulok o anuman o patungo man sa pagkamatay. Kaya sabi ng Panginoon, para hindi tuluyang mamatay, sa sira pa lang ay ginagamot na yan ng Panginoon. Ngayon, ito po bibigay sa atin ng kaliwanagan. Kasi minsan po at kadalasan, maliit lang na problema, pinapalaki. Tuloy ang nasisira. Diba? Kaya nga minsan, sa sira ng pag-asa, sa sira ng panampalataya, nagpapakamatay na. Hindi lang pakamatay sa spiritual, papakamatay pa physical, diba? Nakakalungkot na makikita natin ito na nangyayari talaga. Ngunit sabi ng Panginoon, ay hindi dapat mangyari sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Amen po ba? Kaya sabi niya, magpakatatag kayo. Ano pa? Huwag kayong masisiraan ng loob. Kasi nga po, pag nasira tayo, hindi tayo magagamit ng Diyos. Di ba po? So, ano pa? Hindi natin ma-enjoy yung blessing.
Di ba? Natandaan natin, saan galing yung paninira? Kay Satanas yan. Naparito si Satanas upang manira, magwasak at pumatay. May mga taong biglang naninira dahil sa inggit. Di ba po? So talagang ang buhay dito sa lupa ay napakaraming mga kapagsubukan na yan. Pero sabi ng Panginoon, kahit maninira, may naninira, sinisiraan ka o nasisira ka dahil sa mga kahinaan mo, huwag kang masisiraan ng loob. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo, gamitin mo, patatagin mo, palakasin mo. At ito sa pamamagitan yan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig, kasi ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, kagaya ang ginagawa mo ngayon. Kasi bakit? May gantimpala. Kasi sabi niya, pag hindi ka nasiraan ng loob, gagantimpalaan ko kayo. That is the blessing. Gantimpala, pagpapala, may reward, may blessing. Ano to? Sa lahat ng inyong ginagawa, ano ginagawa mo ngayon? Kahit ba may problema ka, nagpapatuloy ka ba sa Panginoon? Kitang-kita ng Diyos ang iyong gawa. Gawa, papunta sa panampalatayang sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, kahit ano pang problema sa buhay na ito. Kaya ganyang katindi na tinuturo ng Panginoong Diyos sa atin, natanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kasi siya yung magbubuo ng mga nasirang pangarap, mga nasirang pag-asa, mga nasirang buhay. Siyang nagbubuo. Okay? He make whole the broken lives. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon dyan. Now, imagine niyo, sinabi niya pa ito sa Old Testament. Nung araw mas matindi mabuhay, under the law. Buti na lang ngayon, nasa under grace tayo. Hindi na patayan, buhayan na. Sapagkat sabi ng Biblia, we are not wrestle against flesh and blood. The way, papanta magsasalita, bumubuhay ba ng pag-asa yan? Bumubuhay ba ng pananampalataya yan? Okay, the way we pray, bumubuhay ba yan ng mga patay? Ano yung patay? Patay ng mga pangarap. Patay ng mga direksyon sa buhay. Okay? And even kung talagang literal na mabuhay yung mga atikamatay na naghihingalo, dinala ka ng Panginoon doon sa ospital, sa mga kamag-anak mo, pinag-pray mo. So huwag kang masisiraan ng loob. Kasi di ba, paano ba nagsisimula ng siraan ng loob? Yung natakot. Di ba? Natatakot. Nasisira ng loob, nangihina na nga, di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat pala yan sa mga mananampalataya. And in fact, di ba, sinabi sa Joshua chapter 1 verse 9, ang meaning pala ng huwag masisiraan ng loob, huwag kang matatakot, huwag kang mawawala ng pag-asa. Do not discourage, do not be dismayed, do not lose hope. Gaano ba kalaking problema mo ngayon? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nalulugi ba negosyo mo? May mga sakit bang hindi gumagaling? Meron bang may cancer sa tahanan? O ano ba, cancer ng kahirapan ba? Na para bang hindi nagagaling? Tandaan po natin, mga kababayan, mga kapatid, walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Kapag naririnig natin ito, wag masisiraan ng loob. Alam niyo po sa New Testament, ito na po ang mga matitinding dinanas na mga lingkod ng Diyos. No, tignan mo at tignan natin kung ikaw ba ay nakakaranas nito. Okay? Sabi sa Roma chapter 8 verse 31 to 39. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya sa ating lahat, hindi kaya ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan? Sino makapagharap para sa atin or paratang para laban sa atin sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala. Sino ang mahatol na sila parusahan? Si Kristo na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanang ng Diyos upang mamagitan sa atin. And so on and so forth, sinabi na dyan ang mga problema. Sino makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan ba? Ano pa? Kapighatian ba? Pag-uusig ba? Pagkagutom ba? Kahirapan ba? Panganib ba? Nasusulat. Sabi rito, hindi iyan sa lahat na kung saan ay nararanasan natin na para mawalan ka ng loob or masirang ka ng loob. Sabi rito, hindi. Sa verse 37, sa lahat ng ito'y tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. O kita niyo yung mga problema nila sa aklat ng Roma. Kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom. Parang sa panahon natin ngayon, di ba? Parang panahon natin ito ngayon eh. Ang daming pighati, ang daming pag-uusig. Meron pa nga mga threat sa atin sa labas. Yung ating mga problema dyan sa ating kapayapaan sa Philippine Sea. Okay? Ano pa? Kahirapan ba? Tataas ng mga bilihin, di ba? Panganib ba? May mga death threats ba sa'yo? Okay? May mga nag-uusig ba sa'yo? Maging kamatayan ba? Ikaw ba mayroong mga sakit na papunta sa kamatayan? Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang masisiraan ng loob. Ano pa? Meron pa pong nangyari dito
sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 8. Kadi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. O biro nyo po yun. At itindi, no? Between life and death na. Yung mga problema, baka lumampas na sa mga sukat. Ang sabi ng mga tao, ang pagsubok ko ay lampas na hanggang langit sapagkat ako'y parang tinatabunan ng langit at lupa. Ganon ka na ba mag-isip? Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nasa Kanya, kaya napaka-importante manampalataya ka sa Kanya, magbalik loob ka sa Kanya, surrender mo lahat ng takot mo, lahat ng future, ng fear mo, the future, anong mangyayari sa kinabukasan, anong mangyayari sa anak ko, okay? Anong mangyayari sa mga pamilya ko, okay? Lahat po isuko mo sa Panginoon, huwag ka masiraan ng loob kasi si Lord tutulungan po tayo. Aalalayan tayo. He's the God of yesterday, today, and forever, yung future natin. Yan ang talagang napakaganda na desisyong gagawin mo sa buhay mo. Pag ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, nagbalik loob pa, sinabi mo, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko, susunod po ako sa iyo. So muli kang mabubuo. Muling mabubuo ang pangarap mo, muling mabubuo ang buhay na puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya. Amen. Ngayon, paano ito natin i-apply? Ang pag-apply nito ay nandito sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 16, 17, and 18. Tatlo lang po ito, babasahin ko na mabilis ha. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit humihina ang aming katawang panlupa, patuloy naman lumalakas ang aming katawan o ang aming espiritu. Kasama ng ating katawan, araw-araw. So number 1, magpalakas ka sa pananampalataya araw-araw. Hindi lang po tuwing linggo ha. Hindi lang po tuwing mayroong mga Bible study or care group. Araw-araw po, ito na po yung ating pong pagbabasa ng Biblia. Okay, papunta ka sa trabaho, nasa trabaho ka na, okay? At pananalangin, kung ikaw man ay papunta na sa trabaho, bago malis sa trabaho, o kaya nasa sakyan, you can pray 24/7 pag bulay-bulaya mong pangako ng Diyos. Kaya iba nagdadala ng Biblia, iba naman po nasa cellphone, iba naman may dala-dala ng daily bread. Ba? As the start and end of the day, laging merong Word of God. Lumalakas ang pananampalataya natin dyan. O pag malakas pananampalataya mo, hindi ka agad masisira. Pangalawa, sabi rito, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinadanas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Mabuhay ka ng puno ng kagalakan araw-araw. Pangalawa ho yan, meron tayong joy of salvation and the joy of the Lord is our strength. Amen? Pangatlo po, nasa verse 18, kaya't ang paningin namin nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano ibig sabihin nito? Tumuon ka lang sa Diyos. Huwag kang tumuon sa mga problema. Focus ka lang kay Lord. Kasi si Lord magbibigay sa atin ng solusyon. Tandaan nyo ha, lahat ng solusyon gaano kalaki, lahat ng problema gaano kalaki, may solusyon. Amen. Kaya paano ito i-apply? Ngunit magpakatatag kayo at huwag kayo masisiraan ng loob. Gagantin pala ang kayo dahil sa inyong ginagawa. Magpakalakas ka sa panampalataya araw-araw. Maggalak ka sa Diyos araw-araw. At tumuon ka lang sa Kanya. Tutok kay Lord habang buhay. Ang tawag po dyan, focus. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral ng Kanyang salita. Kapatid, kababayan, huwag kang masisiraan ng loob. Do not be discouraged, but instead, be courageous. Lahat ng problema, may solusyon. Amen. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Nais kitang panalangin. Panginoon, maraming salamat. Siya na nakikinig at tumatanggap ng mga salitang ito. Panginoon, patuloy po pong pagpalain. Kung meron siyang sakit, pagalingin mo po. Kung nanghihina, palakasin mo po, Panginoon. Patibayin mo ang kanyang loob upang sa labas ng kanyang buhay, maharap niya anumang suliranin na hindi na nag-isa, kundi kasama ka na, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mong patuloy ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. See you po ulit bukas, araw-araw na pagpapala.